Isang tahimik na gabi sa Manila. Si Manny Pacquiao, bagong galing sa matinding training session, nagdesisyon na mag-drive mag-isa pa uwi. Walang bodyguards, walang convoy, walang luxury car, puro si Manny lang sa isang simpleng sedan, naka-simple give-in shirt, pawis pa rin nakadikit sa balat. Lagi na niyang gusto ang ganitong buhay, mapagkumbaba, hindi mapagmataas, hindi ipinagmamalaki ang fame at yaman na dala ng pagiging 8 Division World Champion. Tahimik ang mga kalsada hanggang biglang sumilaw ang pulang asul na ilaw sa rear view mirror niya. Tumunog ang pulis siren, pinapahinto siya. Dahan-dahang pinatabi ni Manny ang sasakyan, matatag ang kamay sa manibela. Hindi siya nag-alala. Wala siyang tinatago. Sa tingin niya, routine check lang to, pero yung officer na lumabas sa patrol car, hindi ganoon ang trato. Mabigat ang lakad, agresibo ang mukha. Lumapit sa bintana ni Manny at sigaw, license and registration. Agad sumunod si Manny, inabot ang documents ng may respeto. Here, officer, sabi niya sa kanyang malambot na boses. Halos hindi man lang tiningnan ng pulis ang papeles, bago niya pinanliitan ang mata. Ano nang ginagawa mo dito na nakaganyan? Mukha kang suspicious. Napakurap si Manny, nagulat pero kalmado. Papauwi lang ako galing training. Sa halip na bumaba ang tensyon, lalong tumindi ang galit ng officer. Lumapit pa siya, matalim ang boses, training. Ha? Akala mo tanga ako. Lagi na lang kayong may dahilan. May ilang pedestrians na tumigil sa sidewalk, nanonood. Halata ang tensyon. Nanatiling nakikita ang kamay ni Manny, respetado ang ugali. Taon-taon ang disiplina sa ring ang nagturo sa kanya ng composure kahit sa pressure. Pero hindi to yung klase ng laban na sanay siya. I'm cooperating, sir, sabi niya ng pantay. Walang kailangan ng galit. Pero hindi nakikinig ang officer. Humakbang pabalik, kamay malapit sa holster, mas malakas na ang boses, baba ka ng sasakyan. Ngayon, naging mapanganib na ang tahimik na gabi. Nagsimulang magtipon ang mga tao. Itinaas ang mga phone, nagre-record. Wala pang nakakaalam na yung lalaking tinatrato na suspect ay si Manny Pacquiao, ang pride ng Pilipinas, isang living legend. At sa ilang minuto lang, babalik fire ang arrogance ng officer na to sa pinaka hindi inaasahang paraan. Pero sa loob ng ilang minuto, magsisisi ang officer na ituro ang baril sa maling tao. Lalong matalim ang tono ng officer, mas threatening ang body language. Dahan-dahang binuksan ni Manny ang pinto ng kotse, bumaba ng may kalmadong precision, kamay bahagyang itinaas para ipakita na wala siyang tinatago. Yung world champion na nakaharap ng mga higante sa ring, ngayon nakatayo ng tahimik sa gilid ng dimlilit na kalsada, tinatrato na parang karaniwang kriminal. Spread your arms. Empty your pockets. Sigaw ng FOP, naglalakad-lakad sa harap ni Manny na parang napagdesisyonan na niya na may kasalanan ito. Sumunod si Manny nang walang protesta. Hindi siya nandun para magsimula ng gulo. Alam niya kung gaano kabilis mag-escalate ang ganitong sitwasyon kung pride ang masusunod. Matatag pa rin ang boses, officer, binigay ko na ang license at registration ko. Pauwi lang ako. Please, walang kailangan nito. Pero parang lalong nagalit ang officer sa kalmado niyang salita. Don't tell me how to do my job, sigaw niya, itinulak pabalik ang documents nang hindi man lang tumingin. Mga katulad mo na nasa labas ng ganitong oras na ganyan ang suot, may balak kayo. Amoy ko yan. Sa kabilang kalsada, lalong dumami ang mga nanonood. May delivery driver na nagpark ng motor at sumandal dito, nagre-record. May grupo ng estudyante na nagbubulungan, malaki ang mata sa tensyon. Alam ni Manny na dumadami ang crowd, pero nanatili siyang composed. Mabilis siyang lumingon sa paligid, parang pinapakalma ang mga nanonood na okay lang siya, bago bumalik ang tingin sa officer. I'm cooperating fully, ulit niya. Hindi mo kailangan ako bantaan. Napigtas ang panga ng kope. Lumapit pa siya, halos magkadikit na ilong. Akala mo ba pwede mo ako kausapin ng ganyan? Akala mo ba nasa taas ka ng batas? Basag ang boses sa galit. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Manny. Sanay na siya sa intimidation mula sa ring, nakaharap niya ang pinakamapanganib na fighter sa mundo. Walang laban tong agresyon ng officer kumpara sa mga gabi sa ilalim ng blinding lights. Pero alam niya, hindi to boxing match. Isang maling galaw dito, mas malaki ang matatalo kaysa sa laban.
Itinuro ng officer ang daliri sa dibdib ni Manny, itinulak ng bahagya. Napahalinghing ang crowd. May sumigaw, "Relax officer, tigilan mo siya." Pero binabaliwala niya. Lalong lumakas ang boses, "Isang salita pa, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to, naiintindihan mo ba?" Tiningnan siya diretso ni Manny sa mata, hindi galit, kundi may tahimik na confidence ng lalaking kilala ang sariling lakas, pisikal at moral. "I respect your position," sabi niya, kalmado pero matibay. Pero dapat pareho ang respeto. Parang apoy yung linyang iyon sa crowd. Kumalat agad ang bulungan. Mas malapit ang zoom ng phones. Malapit nang ma-replay ulit-ulit online yung mga salitang iyon. Pero hindi napansin ng officer ang darating na bagyo. Nakatuon lang siya kay Manny at sa inflated authority niya. Humakbang pabalik, kamay malapit na naman sa holster. Parang kuryente ang tensyon. Tahimik ang crowd. Huminto ang hininga ng mga nanonood, takot sa susunod na mangyayari. At bigla, sa isang mabilis na galaw, hinawakan ng officer ang baril. Have you ever seen someone abuse TV authority? Comment below kung saan mo to pinapanood. Sa sandaling hinawakan ng officer ang baril, nagbago ang hangin. Mula bulungan, naging gasps at matalim na sigaw ang crowd. Hinila ng mga nanay ang mga anak nila palapit, lumayo ang iba pero nakapoint pa rin ang phone sa chaos. Binunot ng officer ang baril mula sa holster, itinutok diretso sa dibdib ni Manny Pacquiao. Sumilaw ang ilaw sa bariles nito, commanding lahat ng atensyon. Sa lupa, sumigaw ang cop. Basag ang boses, hindi sa kontrol, kundi sa galit at takot. Pero hindi yung inaasahan ang reaksyon ni Manny. Hindi siya nagpanik. Hindi sumigaw. Hindi man lang nagbago ang postura. Dahan-dahang itinaas niya ang dalawang kamay palad bukas. Kalmado ang postura, matatag ang mukha. Parehong focus na dala niya sa championship fight. Pero ngayon, hindi kalaban sa harap niya, lalaki na may badge at baril, bulag sa sariling prejudice. Officer, sabi ni Manny ng mahina, may respeto at authority ang tono. Hindi ako lumalaban. Hindi mo kailangan to. Pero naglalaro ang mata ng cop, mas hinigpitan ang hawak. Don't tell me what need to do, lumuhod ka ngayon. Sumabog ang crowd. Sobra na yan, sigaw ng isa. Umiiyak na ang isa pang babae, baril mo siya na walang ginagawa. Pero nanatiling kalmado si Manny. Mabilis siyang lumingon sa mga nanonood, bahagyang umiling, senyas na wag makialam. Alam niya ang panganib kaysa kanino man. Isang bigla ang galaw mula sa kanya o sa crowd at maaaring bumaril ang officer. Sa likod niya, hinila ng isang batang lalaki ang shirt ng tatay niya, bulong, tatay, si Manny Pacquiao yon. Pinatahimik siya agad ng tatay, hindi sigurado, nakatitig sa nakakatakot na standoff. Binaba ni Manny ang boses, mabagal at maingat, binigay ko na ang documents ko. Sumusunod ako. Please, mali ang ginagawa mo. Pero lalong tumigas ang pride ng officer. Lalong lumakas ang sigaw, sumasalungat sa mga building, shut up. Akala mo special ka? Akala mo makakausap mo ko ng ganyan? Ipapakita ko sa'yo kung ano nang nangyayari kapag hindi mo ako respeto. Lalong naging restless ang crowd. Daan-daang phones na nagre-record. Nagsimulang mag-live stream sa social media. Real-time, libo-libong manonood ang malapit ng makakita. Umiiyak na ang isang babae sa harap, nakapaloob ang kamay na parang nananalangin. Please, officer, pakiusap niya. Wala siyang ginagawang mali. Naramdaman ni Manny ang tumataas na panik, bahagyang gumalaw, hindi patungo sa officer, kundi patungo sa kalmado. Itinuwid niya ang likod, kamay pa rin mataas, at mas malakas na nagsalita para marinig ng lahat, hindi ako threat. Wala akong armas. Tinutukan mo ng baril ang isang inosenteng tao. Parang kidlat yung mga salitang iyon, nakakapture sa daan-daang phones. Sa unang pagkakataon, nagdalawang isip ang officer, may bahagyang doubt sa mukha. Pero itinulak pa siya ng ego. Akala mo hindi ako babaril, singhal niya, isang menacing step pasulong. Sumabog ang galit ng crowd. May sumigaw ng badge number. May sumigaw na itigil. Sarado na sa kanya ang pressure ng mga mata, kameras at boses. Pero hindi gumalaw si Manny. Ang disiplina mula sa boxing, pinanatili siyang frozen sa perfect stance ng control, hindi aggression, kundi restraint.
Nakaharap na niya ang knockouts, sugat, bali na buto. Pero ibang laban to, hindi tungkol sa survival sa ring. Tungkol sa survival sa kalsada. Walang katapusan ang katahimikan sa pagitan ng sigawan. Bawat segundo parang eternity. At bigla, mula sa malalim ng crowd, isang boses na malinaw at malakas, "Wait, si Manny Pacquiao yon." Kumalat agad na parang apoy. Lumiko ang mga ulo, lumaki ang mga mata, bulungan, ang boxer. Hindi nga. Si Pacman yon. Nagbago ang energy ng crowd mula takot patungo sa recognition. Hindi pa rin alam ng officer na sino ang kaharap niya. Pero malapit nang ipaalala ng mundo sa kanya. Sa sandaling nabanggit ang pangalan, kumalat agad. Si Pacquiao yon, sigaw ng isa. Hindi nga, world champion. Si Manny Pacquiao. Sa ilang segundo, naging choros na disbelief at galit ang bulungan. Itinaas palalo ang phones, zoom in sa lalaking nakatayo ng kalmado, kamay itaas. Pamilyar na mukha, unmistakable stance, humility sa postura. Walang pagkakamali. Si siya, sigaw ng teenager. People's champ. Nag-electric ang crowd. Tinutukan ng baril ng officer hindi basta tao, kundi si Manny Pacquiao, boxing legend, national hero, isa sa pinakarespetadong atleta sa mundo. Kumalat ang gasps ng outrage. Nagsimulang mag-chant ang pangalan, Manny. 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 Bahagyang nagbago ang hawak ng officer sa baril. Nagtinginan siya sa paligid, nalilito sa biglaang uproar. Pero sa halip na ibaba ang baril, umisi siya, sinusubukang balik ang kontrol. Hindi ko pakialam kung sino siya. Walang nasa taas ng batas. Lalong nag-apoy ang salita. Sumabog ang crowd sa galit. Above the law. Mas ginawa niya para sa bansa kaysa sayo, sigaw ng isa. Pinapahiya mo ang sarili mo, officer. Nanatiling kalmado si Manny, ayaw hayaang magdikta ng galit ang aksyon. Sa loob, nararamdaman niya ang bigat, reputation, safety ng pamilya, mata ng buong bansa. Pero totoo sa sarili, hindi niya ginamit ang fame bilang shield. Hindi sumigaw ng alam mo ba kung sino ako? Hindi nag-flex ng power o status. Hayaan niyang magsalita ang crowd para sa kanya. Lumapit ang isang babaeng umiiyak. Nanginginig ang boses, "Officer, si Manny Pacquiao yon." Nagpagawa siya ng bahay para sa mahihirap. Nagpapakain siya sa gutom. Lumalaban siya para sa amin sa ring at labas nito. Lalong lumakas ang chant, "Manny! Manny! Manny!" Namula ang mukha ng copy sa frustration. Nanginginig ang kamay sa baril, betraying nerves. Wala na siyang kontrol. Ang authority na sinusubukan niyang gamitin, nawala na, napalitan ng power ng recognition. Pero bulag pa rin sa arrogance, itinulak pa niya. Hindi ko pakialam kahit presidente siya. Sumusunod siya sa utos ko, sigaw niya, basag ang boses sa pressure. Irony yon sa crowd. Tumawa sila ng mapait, tinukso ang ignorance. Nagre-record live ang phones, libo-libong viewers nagko-comment, hindi ba alam ng cop na si Pacquiao yon? Viral na to ngayon. Pero tumanggi si Manny na mag-escalate. Malambot siyang nagsalita, parang guro na pinapakalma ang pasaway na estudyante. Ang respeto, ibinibigay sa bawat tao, officer. Hindi lang sa akin. Tahimik sandali ang crowd. Mabigat ang mga salita, mas malakas kaysa chant o protesta. Pero cornered ng pride, hindi bumaba ang officer. Pumuti ang knuckles sa baril, mata naglalaro sa pagitan ni Manny at ng umuungan na crowd. Electric ang atmosphere. Parang final round ng championship fight. Pero sa pagkakataon na to, hindi boxer ang kalaban. Injustice. At si Manny, totoo sa anyo, nakatayo ng matatag sa gitna, mapagkumbaba pero hindi natitinag. Lalong lumakas ang sigawan ng recognition. Ang pangalan ni Manny Pacquiao, naging shield na mas malakas kaysa title belt. Pero ayaw pa ring makita ng cop. At sa susunod na sandali, ang kalmado pero makapangyarihang boses ni Manny ang magbabago ng lahat at magsisimulang gumuho ang hawak ng officer sa kontrol. Paulit-ulit ang chant sa kalsada, tumatalbog sa pader ng mga tindahan at apartment, Manny. 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 Daan-daang phones itinaas, live stream sa libo-libo. Pawisan na ang mukha ng officer, nanginginig ang kamay sa baril.
Nakulong siya sa gitna ng sariling bagyo, pero pinipigilan ng pride na bumaba. Pero si Manny Pacquiao, nakatayo pa rin na parang bato, kamay itaas, dibdib pataas baba ng pantay, mata nakalock sa officer. Nakatanggap na siya ng suntok mula sa mas malaki sa kanya. Nakalaban na niya ang broken ribs at duguan na sugat. Pero ibang laban to, hindi kamao ang kailangan kundi karunungan. Sa wakas, nagsalita si Manny. Matatag, malalim, commanding ang boses, tumatago sa gulo na parang kampana. Officer, sabi niya, bawat pantig maingat. Wala akong ginawang mali. Sumusunod ako sa'yo. Pero ginagamit mo ang badge mo para magbanta, hindi para magprotekta. Sumabog ang crowd sa pagsang-ayon. Tama. Pakinggan mo siya. Ibaba mo ang baril. Napapitlag ang cop sandali, naalog sa kalmadong defiance ng boxer. Sinusubukan pa rin niyang itago sa galit, huwag mo akong sermonan. Akala mo hero ka? Hindi itinaas ni Manny ang boses. Hindi niya kailangan. Ang kalmado niya mismo ang sandata. Hero, sagot niya ng mahina. Ang tao na nagpapakita ng respeto sa iba. Dapat ang lalaking may uniforme ang unang magpakita niyan. Sumabog ulit ang crowd. Palakpakan, cheers, suporta. Lalong lumakas ang chant, respeto. 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 Lalong gumuho ang authority ng officer. Sigaw pa rin, shut up. Pero basag ang boses, halata ang takot. Nanginginig na halata ang kamay sa baril, nakakapture ng cameras. Dahan-dahang sumulong si Manny, isang hakbang patungo sa katotohanan, hindi sa baril. Bahagyang binaba ang kamay, maingat pa rin, pero sapat para ipakita ang kontrol. Hindi ko kailangang sabihin sa'yo kung sino ako, sabi niya ng matatag, dahil hindi mahalaga kung champion ako o estranghero. Walang tao na dapat tinutukan ng baril ng walang dahilan. Parang knockout punch ang mga salita. Napahalinghing ang crowd, tapos mas malakas na cheer kaysa dati. Hindi lang sila sumusuporta kay Manny Pacquiao ang boxer. Sumusuporta sila kay Manny ang tao, simbolo ng dignidad laban sa abuso. Nabasag na ang composure ng officer. Naningkit ang labi. Naglalaro ang mata. Nanginginig na halata ang baril. Mukha na siyang cornered ng sariling arrogance. Ibaba mo ang baril, sigaw ng bystander. Sumali ang iba, ibaba. Ibaba. Hindi inalis ni Manny ang tingin sa officer. Hindi itinaas ang kamao. Hindi agresibong sumulong. Nanatili lang siyang nakatayo, may unshakable presence ng world champion na nakaharap ng takot ng maraming beses at hindi yumuko. Dapat mong protektahan ang mga taong katulad nila, sabi ni Manny, tumango sa crowd, hindi takutin sila. Deafening ang katahimikan na sumunod. Naririnig pa ang mabigat na hininga ng copy sa pagitan ng chants. Sa sandaling yon, nagsimulang magbaligtad ang sitwasyon. Hindi natakot ang crowd sa officer. Ang officer natakot sa crowd at sa kalmadong lalaking kaharap niya na ang mga salita mas malalim ang sugat kaysa suntok. Hindi nagtaas ng gwante si Manny Pacquiao. Pero ang pinakamalakas na suntok ng gabi, binigay niya na. Parang walang katapusan ang standoff, bawat segundo eternity. Nakatayo ng kalmado si Manny, nanginginig pa rin ang baril ng officer sa hangin sa pagitan nila. Lalong lumakas ang chants at sigawan. Dumagsa ang tao sa kalsada. At mula sa malayo, tumunog ulit ang sirena. Huminto ang isa pang patrol car, sumilaw ang ilaw sa mga pader. Dalawang officer pa ang lumabas, tumakbo patungo sa eksena. Officer Santos, tawag ng isa. Ano nang nangyayari dito? Halos hindi tumingin ang rogue cop. Backup, sagot niya. Lumalaban to, kontrolado ko. Pero hindi sa kanya tumingin ang backup officers. Sa mukha ni Manny. Ilaw ng streetlight sa pamilyar na mukha, kalmado pero commanding presence, unmistakable. Wait, bulong ng isa, lumaki ang mata. Si Manny Pacquiao yon. Natigilan ng isa pa, disbelief sa mukha. Biro mo. Si Pacquiao, world champion. Sumabog ang crowd sa confirmation. Siya yon. Tinutukan niya ng baril si Manny Pacquiao. Tumakbo ang backup officers, isa itinaas ang kamay patungo kay Santos. Ibaba mo ang baril ngayon. Nagulat si Santos. Ano nang sinasabi mo? Basta, alam mo ba kung sino to?
Sumigaw ang backup officer, galit na nanginginig, si Senator Manny Pacquiao yon. People's champ. Binunot mo ang baril sa kanya. Parang kidlat ang mga salita. Mas malakas kaysa dati ang sigawan ng crowd, phones capturing lahat. Naging maputla si Santos. Nanginginig ng walang kontrol ang kamay habang tumatama ang katotohanan. Hindi basta sibilyan ang binantaan niya, isa sa pinakarespetadong atleta at public figure sa mundo. Laban pa rin ang pride, hindi ko pakialam kung sino siya, stammer niya. Walang nasa taas ng batas. Binaba ng bahagya ni Manny ang kamay at sabi sa matatag na tono, tama yan, officer. Walang nasa taas ng batas, kahit yung mga sumisira nito. Sumabog ang cheers, tama. Sabihin mo sa kanya, Manny. Sa sandaling yon, sumagap ang isa sa backup, hinawakan ang braso ni Santos. Ibigay mo ang baril ngayon, utos niya. Lumaban pa si Santos sa panik, pero mabilis na lumipat ang isa sa likod, hinablot ang baril. Sa mabilis na galaw, bumagsak ang baril sa lupa, sinipa palayo. Sumabog ang crowd. Nanginginig ang phone sa sigawan at palakpakan. Yung dating kinatatakutan, ngayon ang hinahawakan. You're under arrest for misconduct and endangering a civilian, deklarasyon ng backup officer. Pinilipit ang braso ni Santos sa likod at sinuot ang handcuffs. Ang tanawin ng arrogant cop sa handcuffs, nagbigay ng satisfaction sa crowd. Lalong lumakas ang chant ng pangalan ni Manny. May sumigaw, Justice! 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 Pero hindi nag-celebrate si Manny. Binabanan niya ng buo ang kamay, bahagyang pinagpag, at maliit na tango ng pasasalamat sa backup officers. Hindi man lang nag-crack ang kalmado niya sa buong ordeal. Habang isinasakay si Santos sa likod ng patrol car, zoom in ang cameras. Yung dating dominant, ngayon broken, pawis tumutulo, mata nakayuko. Yung crowd na sinusubukan niyang takutin, ngayon nanonood sa kanya na dala-dala sa kahihiyan. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Manny Pacquiao. Lalaking hindi nangailangan ng kamao, titulo, o fame para manalo sa laban na to, kalmado, dignidad, at respeto lang ang ginamit niya. Kinabukasan, imposible nang baliwalain ang eksena. Viral na ang video ng nanginginig na officer na tinutukan ng baril si Manny Pacquiao, nasa Facebook, Twitter, TikTok, news sites sa buong mundo. Milyon-milyon na ang nanood. Manny nakatayo ng kalmado, kamay itaas, habang inaabuso ng may uniforme ang kapangyarihan. Sa lahat ng headline, cop pulls gun on Manny Pacquiao. Ends up arrested. From boxing ring to street justice. Pacquiao shows calm under fire. People's champ proves dignity beats abuse. Puno ng outrage at admiration ang comment sections, kaya siya hindi lang champion sa ring, kundi sa buhay. Pwede niyang sigawan kung sino siya, pero nanatiling humble. Tapos na ang career ng cop na yan at deserve niya. May statement agad ang police department sa loob ng ilang oras. Kinumpirma nila na inaresto si Officer Santos sa misconduct at iniimbestigahan. Hindi namin tinotolerate ang abuse of authority, sabi sa statement. Walang dapat tratuhin ng ganito kahit anong status. Pinupuri namin si Senator Pacquiao sa composure niya sa insidente. Habang nagmamadali ang opisyal, nanatiling totoo si Manny sa sarili. Hindi siya nagmalaki, hindi nagalit, hindi humingi ng parusa. Sa halip, ginamit niya ang spotlight para maghatid ng mensahe. Sa press conference mamaya, wrong araw, nakatayo si Manny sa harap ng microphones, naka-simple Givit clothes pa rin. Tahimik ang kwarto nang magsalita siya. Marami akong laban sa buhay, sa loob ng ring at labas. Kagabi, ibang klase ng laban ang hinarap ko. Hindi sa kamao kundi sa pasensya. Hindi para sa titulo kundi para sa respeto. Huminto siya, matatag ang boses, salamat sa mga taong sumama sa akin na itinaas ang boses. Pero gusto ko, higit pa sa akin to, ang nangyari kagabi, nangyayari sa marami araw-araw, mga taong hindi nakikilala, mga hindi makapagdepensa sa sarili. Dapat din sila magkaroon ng dignidad. Mabilis ang sulat ng reporters, flash ng cameras. Tuloy si Manny, ang authority hindi para magbanta. Para maglingkod. Ang respeto, hindi depende sa kung sino ka, ano ng suot mo, o kung ano ng pangalan ang kilala. Respeto para sa lahat. Viral din ang clip ng speech niya, katulad ng confrontation. Repost ng celebrities, athletes, leaders worldwide,
tinawag na masterclass in dignity ang kalmado ni Manny. Mga fans mula ibang bansa nagpadala ng solidarity, patunay na malayo na ang reach niya kaysa boxing. Samantala, public humiliation ang hinintay ni Officer Santos. Ang larawan niya na dala sa handcuffs, naging subject ng memes. May nanukso, pero marami ang nagturo ng lesson, ang arrogance at prejudice, sinira ang career niya sa wala pang 0 minuto. Pero si Manny bumalik sa training kinabukasan. Walang entourage, walang spotlight, parehong disiplina, humility, focus na nagdala sa kanya mula sa hirap hanggang world champion. Sa kanya, hindi tungkol sa revenge o fame ang insidente. Tungkol sa paggamit ng masakit na sandali para magbigay liwanag sa hustisya. Yung crowd na dating natakot sa trahedya, naalala na lang ang kalmado niya. Ang mga salita niyang "respect should go both ways", naging rallying key online. Posters, hashtags, murals, may mga salitang iyon. Tapos na ang laban. Nanalo si Manny hindi sa kamao kundi sa karakter. Kung naniniwala ka na dapat sa lahat ang respeto at hustisya, ay type ang e-justice sa comments at subscribe para sa higit pang makapangyarihang kwento ng tapang at dignidad.